Dan. So, tingnan po natin muna ito. Okay. Itong tingnan po muna natin. Photo. Yeah. Okay. Okay. Photo. Okay. Saglit Okay. Documents. Photo. Video. Telegram. Okay. Yan. Yan. So, start na tayo. Ito ko. Save picture. Wala siya. Gallery. Okay. Hindi ko na siya makikita. Okay. Quick share. Okay. Okay. So, yan na mga kaibigan, no? Tuloy na tayo. Eto, panoorin po muna natin itong isang video. Magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. So, basahin muna natin itong Odi Sol Sabado. Sana nga po ma-impeach na siya para matapos na. She doesn't deserve to be the Vice President of the Philippines. O nga po, no? Odi Sabado. Sana nga ay matuloy na at makonvict na, no? Ang mga Pilipino po, ang mga taong bayan ay talagang excited na dito sa impeachment, no? So, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. yan. So, tama po siya. Tama po dyan si Attorney Bukoy, no? Ito po ay isang pananagutan, no? Accountability po kasi ang hinahanap dito. At hindi lang basta accountability, kundi yung kanyang moralidad. So, una po muna sa lahat mga kaibigan, bigyan ko muna kayo ng konting ano lang kung sino po ba itong si Attorney Bukoy, no? Mga kababayan. Kasi may mga nagtatanong, sino daw ba yung si Attorney Bukoy na yan? Na bigla na lang daw sumulpot, no? Sabi po ng isa sa mga commenter ko kanina habang ako'y nagla-live,
Sino ba yang si Bukoy na yan? Okay, tingnan po natin sino po si Attorney Bukoy. Okay. Ito pong si Attorney Bukoy or Bukoy ay siya po ang itinalaga as spokesman or spokesperson of prosecutors for Sara's impeachment trial. Si Attorney Bukoy ay si Antonio Odi Bukoy, spokesman of the prosecution panel in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Bukoy, who said he accepted the job for free, faced the media for the first press conference in Tuesday, June 17. So, kahapon, no? Kahapon. So, yan nga po mga kaibigan, si Attorney Bukoy ay managing partner of Bukoy, Poblador and Associates, described by the World Trade Review as home to a deep bench of diversely qualified IP intellectual property. Sala. So, a venerable statesman in the industry, managing partner Antonio Bicoy is the name to call for IP disputes, it said. In his law firm's website, Bicoy lists corporate and tax cases, as well as dispute resolution, as his practice areas on top of intellectual property. He graduated from the University of the Philippines with a Bachelor of Arts degree in Political Science in 1980. Then he finished law at the same university in 1984. So mga kaibigan, doon sa mga gusto pang makilala si Attorney Bukoy, you can search that mga kaibigan, no? Sa madali lang naman siyang i-search. Type nyo lang Attorney Antonio Bukoy or Bukoy. So, siya ay isang dating law student habang siya ay parte no, ng FLAG, founded by human rights icons Jose W. Jokno, Lorenzo Tanyada, and Joker Arroyo at the height of Ferdinand E. Marcos Sr.'s martial law. Yan. So, mga kaibigan, yan po ang kanyang expertise, si Attorney Antonio Bukoy or Bukoy, no? So, eto mga kaibigan, ang sabi niya, itong si VP Sara Duterte nga ay kumakaharap sa itong paglilitis ng para for accountability, no? At saka for morality na rin, mga kababayan, no? Sandali. Kasi alam naman natin guys, no, na ito po ang tinatanong po dito ay yung kanyang paggasta ng confidential funds at saka yung kanyang inasal yung kanyang pag-hire ng assassin. Yan. So, tuloy natin. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Yan. So, hindi lamang daw ito pagbabanta, kundi ito ay mahigit pa no, sa pagbabanta kasi mga kaibigan, inamin niya na siya ay nag-hire ng assassin. Although hindi niya sinasabi na nag-hire siya ng assassin, pero ganun din yun mga kaibigan eh. Kasi unang-una sa lahat, hindi ka naman pwedeng kumausap ng simpleng tao lang na hindi killer or hindi assassin. Hindi ka naman pwedeng kumausap na, oy, kapag nawala ako or naganon ako, iganon mo rin si president, si first lady, si speaker, iganyan mo. Pagkatapos, talagang nag-promise pa na yes. At sabi niya, no joke, no joke. So wala pong ordinaryong tao na matino ang pag-iisip na pwede mong pagsabihan ng ganito. Pwede mong pagbilinan na tsumugi, no? Itsugi ang tatlong mahalagang tao sa ating bansa kapag ikaw ay nawala. So wala pong ganun, no? So malinaw na malinaw po dito na ang kinausap niya ay assassin or killer.
Hindi lang niya, inaamin na ang kinausap niya ay assassin 'no, pero dun din yun papunta mga kaibigan, eh. Kasi sino lang naman ang kinakausap para gumanon? Assassin, oh. So, yun yun mga kaibigan 'no, kahit na sabihin VP Sara na hindi naman siya kumausap or hindi naman siya nag-hire ng assassin, pero ganun din po yun 'no, hindi po niya maipagkakaila. So, tuloy natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Yan, so ano mo ulit yun? Ulitin natin. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Yan, no? So, yung second articles, mga kaibigan, of impeachment ay plunder, no? Yung sa pandarambong, mga kaibigan, no? Kasi yung, sabi ko nga kanina, yung pasok po ito eh. Sa plunder po ay 50 million lang. Pero ito pong kini-question dito na maling paggasta ng confidential funds ay umaabot po ito ng 612 million, no? So, pasok na pasok po sa plunder. Kaya ito po mga kaibigan ay hindi po dapat na pinapalampas, kundi dapat po ito ay mag-proceed na sa impeachment trial. Basahin lang natin yung comment ni Odi ulit. By the way po, isa po ako sa tagahanga sa inyo. You're my idol. Napakagaling niyo po. Job well done. Keep up the good work. Mabuhay po kayo. Maraming pong salamat, Odi Sol Sabado. No? Thank you po sa pag-appreciate ng ating vlog. Yan. So, ano pa? Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, Dali, tapos which na yan. is Dito na tayo. pandarambong. Yan. Nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malversasyon ng pananalapi ng bayan. Yun, no? Malversation of public funds. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malversasyon ng pananalapi ng bayan. Yan, malversation of public funds. Yan, so, bakit po malversation of public funds? Kasi nga 'di ba, ito po ay pera ng taong bayan at ayon sa mga naging salaysay ng kanyang mga SDO, ng mga kanyang mga empleyado ay talagang nakitaan 'no, na meron ditong mali 'no, mali na paggamit ng confidential funds. Kaya eto mga kaibigan, talagang dapat po itong malaman ng taong bayan kung paano ba, ano bang nangyari dito? Paano ba ito ginasta? So, sabi ko nga kanina mga kaibigan sa aking live, wala naman sana tayong ganito kung ang Vice Presidente ay sumagot lang sana ng maayos. 'Di ba? Sabi naman ni Ami Ruzul, matalino si Admin Rich. Marami pong salamat, Ami Ruzul, no? And sabi naman ni Lorely Laraga, bakit di nila impeach si BBM? Mas malaki ang pera niya kaysa kay VP Sara. Alam po ninyo, wala naman pong problema sa malaking confidential funds and intelligence funds. Walang problema. Ang may problema kasi, yung Vice Presidente, mali ang kanyang paggamit. At saka kung sasabihin mo na malaki or mas malaki ang confidential and intelligence funds si PBBM, ay ang tanong ko sa iyo eto. Sino ba ang nagpalaki ng confidential and intelligence funds ng Pangulo? Sino ang nagpalaki? Babalik sa inyo. Babalik sa inyong idolo. Si Duterte. Si Rodrigo Duterte ang naging dahilan kung bakit lumaki ang confidential funds ng Pangulo.
Pagpasok ni Rodrigo Duterte, ang nadatnan niyang confidential funds ay 500 million only. Inuulit ko, 500 million only. Yan lang ang confidential funds pagpasok ni Duterte. Yan lang ang confidential funds ni Pinoy at siya ng kanyang naabutan. Pero dahil sa greedy, dahil sa si Duterte ay walang satisfaction pagdating sa pera, hindi siya nasasatisfy pagdating sa pera. Ang ginawa po ni Duterte ay kanya pong nilakihan, no? Nilakihan po niya ang budget or ang confidential funds ng Pangulo. Yan po ang dahilan kung bakit malaki ang confidential funds ni PBBM. Dahil po yan kay Duterte. So si PBBM, itinuloy lang niya kung ano yung confidential funds ni Duterte, itinuloy lang niya. At hindi niya dinagdagan. Hindi niya nilakihan. Yun lang, the same. Samantalang si Duterte, 500 million lang ang kanyang nadatnan. Hindi siya na-satisfy kasi greedy siya sa pera, matakaw siya sa pera. So, ginawa niya, una muna, first 2 years, 2.5 billion. After 2 years, hindi siya na-satisfy. Ginawa na niyang 4.5 billion for 3 years. Ganyan siya ka-greedy. Kaya yung tanong mo, bumabalik sa'yo, no? Bumabalik sa inyo ng mga DDS dahil ang tatay ninyo ang nagpalaki ng confidential funds ng Pangulo. At isa pa, sabi ko nga kanina, paano mo naman questionin ang confidential funds ng Pangulo na kahit yung ating mga senador, kahit yung mga kongresista, kahit yung COA ay wala ngang nasabi. Bakit? Sabi ba naman ni Mig Zubiri, ni Senator Sani Angara, ito daw yung nakita nila, the most comprehensive and the most detailed confidential and intelligence funds. Itong isinabmit ng Office of the President. Dalawa daw, makakapal na libro at detalyado. Lahat ng mga detalye, kahit yung pinakamaliliit na mga gastos nakalagay. Kahit daw yung oras, halimbawa nag-snack, anong oras yan anong oras binili? Saan binili yan? O sino ang kumain? Kahit daw yung pinakamaliit na detalye nakalagay. So paano mo questionin kung pag-submit sa'yo ng Office of the President, 2 makapal na libro at nakadetalye kahit yung pinakamaliit na gastos. So, ibig sabihin, wala ka nang questionin. Unlike dito kay Sara Duterte, 3 hanggang 5 pages lang ang kanyang sinabmit. At kulang-kulang. Walang mga resibo, wala, as in wala. Daig pa ng Office of the President. Kung titingnan natin, dapat ang Office of the President ang walang ibibigay kasi presidente yan eh. Pero ang Office of the President nag-a-accounting. At talagang may mga resibo. Samantalang ang Vice Presidente, abusado. Sanay kasi sa pagiging abusado. Sanay sa gastos ng gastos nung ang tatay niya ay presidente ng Pilipinas, sanay na sanay gumastos ng walang accountability. Yan. Kaya, anong nangyari? Tinatanong, bakit nagkaganito? Bakit nagkaganyan? Nagkaroon ng hearing sa Congress, ay ayaw sumagot. Kasi bratinela, feeling entitled. Kasi siya daw ay Vice Presidente. Ay, Duterte daw siya. Huwag niyo siyang tatanungin kasi Duterte siya. Mataas daw siya eh. Bratinela. So, anong nangyari ngayon? Eto na. Impeachment. Yan ang nakukuha ng mga taong mayayabang. Wala namang
talino, mayayabang lang, wala namang talino, hindi naman kayang i-explain kung saan ang galing, kung anong ginawa sa confidential funds, hindi nga ma-explain kung sino si Mary Grace Piatos dahil hindi naman daw dumadaan sa kanyang opisina yung mga dokumento na yan. My God! You're the Vice President, you're the DepEd Secretary, departamento mo, hindi mo alam kung paano i-explain yung mga nangyayari sa iyong departamento. My God! What a heck! 'Di ba? Ay naku talaga, grabe. Sabi naman ni Tiza Miguel, bakit pa ba kayo magsasalita dito na may impeachment proceedings naman, trial by publicity? Tayo nagsasalita dito dahil pinapalabas natin dito yung update tungkol sa impeachment. 'Di ba? Okay, dito na tayo. Dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. Oh, Natatangi dahil siya ay nasasakdal bakit ano? sa Bakit walang ano? pagtataksil sa saligang batas. Hindi tumutunog saglit ha. Ah, Sa pagtataksil sa wait lang ha, papatayin ko lang yung Bluetooth kasi ano eh, nag-Bluetooth ako kanina dun sa ano, speaker tapos naka-connect pa rin eh, yung hindi maka Wait lang hindi ha, da papatayin ko lang yung Bluetooth. hindi daw Kasi maka-connect. Saglit ha. nag-Bluetooth ako kanina sa speaker. Tapos Bluetooth. naka-connect pa rin. Yung connect pa rin. Yung hindi makita nga kapatid ko. Ah, Kasi makakonect sa lata. Tutawan sa naka-off naman ah. naka-connect pa rin. Connect pa rin. Makita nga. Kasi makakonect sa lata. Tutawan sa Okay na yan. Yan. Okay. So, okay na yan, no? So, saan na ba tayo? Dito na tayo sa ano. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. Sandali. Sandali guys ah. Natatangi dahil siya ay Sandali nasasakdal guys. sa Wait lang, wait. Wala. pagtataksil sa Ay, saligang batas. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. okay na guys, no? Pinapatay ko lang yung Bluetooth kasi naka-connect doon sa ano, yung boses ko nandun. Yung aking boses, yan. So, ulitin nga natin at hindi ko na ano, narinig. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. Okay, pagtataksil sa saligang batas, no? So, yan po mga kaibigan, ano yung mga pagtataksil na yan sa saligang batas? So, kung titingnan po natin, nung si VP Sara Duterte ay nanumpa, ang sabi po niya, siya ay pangangalagaan niya, susunod siya sa konstitusyon ng Pilipinas, no? Pero yung mga pinaggagawa po niya ay wala na po sa konstitusyon ng Pilipinas. Ito po ay mga paglabag, no, sa konstitusyon. Kaya yan po mga kaibigan, no, isa po yan sa kanyang mga sasagutin pagdating po ng impeachment trial. Yan. Dahil sinakdal siya sa mga karmal-dumal na krimen.
Yan, oh, ano daw yun? And Ulit. finally, natangi dahil sinakdal siya sa mga karumal-dumal na krimen. Yun. So, karumal-dumal na krimen. So, yan yung pagtitreat niya, no, sa ating Pangulo. Ayan. Tinitreat ang ating Pangulo, mga kaibigan, no, na itsuchugi. At pagtitreat sa ating Pangulo na itsuchugi ang First Lady at saka si Speaker Martin, no? So, eto po mga kaibigan ay hindi gawain ng matinong tao. Kung ito ay kanyang nasabi dahil sa wala siya sa katinuan, so dapat talaga siyang matanggal sa puesto at hindi na muling makatakbo pa, no? So, eto po ay labag sa Constitution, no? High crimes po 'yan mga kaibigan, eh, no? Ah, yung pagha-hire mo ng assassin, yung pagti-threat mo na tsuchugi ka, sasabihin mo pa na, "Ay ano 'yan, wala namang krimen diyan kasi revenge from the grave." Eh, guys, hindi naman 'yan revenge from the grave. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, ang revenge from the grave, no? Eh, yung halimbawa, natsugi siya, no? Halimbawa, natsugi si VP Sara. Pagkatapos nung natsugi siya, eh, babalik siya, no? Babalik pagkatapos gagawa siya ng halimbawa, tatakutin niya hanggang sa maganon, no? Yung mga tao na kung saan galit siya na gusto niyang maghiganti. Pero yung ginawa kasi ni VP Sara mga kaibigan, hindi mo masasabi na revenge from the grave. Kasi nga, kumausap na siya. Siya po ay buhay, no? Buhay na buhay. Vice Presidente ng Pilipinas, kumausap ng assassin. Tingnan niyo Vice Presidente ka, kakausap ka talaga ng assassin, mangungontrata ka talaga para magpatsugi ng 3 tao. Kung yang 3 tao na yan, na mga malalaking tao dito sa Pilipinas ay nakakayanan mo, paano pa kaya yung mga maliliit na tao na nagagalit ka sa kanila? Ay baka naman, o katulad namin, o baka naman kapag naupo ka sa pwesto, lahat kami tsugi. O, di ba? Kasi ganun yung ugali mo eh. Biruin mo on camera, on social media, buong mundo nakakita. Buong mundo mga kaibigan, ilang mga mainstream media sa buong mundo, nasa headline ka na kung saan ay proud ka pa talaga na pagbantaan ang ating Pangulo, ang First Lady, ang Speaker of the House. Mga kaibigan, hindi nakaka-proud yung ginawa ng Vice Presidente. Dapat ikahiya niya yan. Ikahiya yan dapat ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, hanggang sa sila ay nabubuhay. Dahil ang ginawa po ng Vice Presidente ay isang karumal-dumal na bagay na nakakahiya at wala pong reason Walang reason na, ay kasi ganito, ay kasi ganyan. Wala po, walang reason na pwede nating i-reason out, no? Dahil ganito, dahil ganyan, kaya niya nasabi yan. Wala po. Mali. Ang mali ay mali. Huwag baluktutin. Huwag itama dahil ang mali ay talagang mali. At hindi ito pwedeng gawing tama. Real talk, no? Real talk po tayo, mga kaibigan. So, sabi naman nitong isa, DDS. Basahin natin yung ng DDS. Obvious naman yan eh. Gusto lang nila mawala si Sara para sa 2028 election. Alam mo, isang DDS. Ito sasabihin ko sa'yo. Kung merong ganitong klaseng vice presidente na nag-a-aspire na maging Pangulo ng Pilipinas, pagkatapos nangontrata ng assassin para magpatsugi ng 3 tao, pagkatapos nag-threat, huhukayin ang bangkay ni Apu Lakay papatapon sa West Philippine Sea. Nag-imagine, naginilitan niya ng leeg ang Pangulo. Tapos namumulaklak sa pagmumura online. Pagkatapos, walang ginawa kundi manirang puri sa Pangulo, First Lady. Walang ginawa kundi mamintang. Kapag may ganito ka na public official na katulad ni VP Sara Duterte,
Walang ibang iisipin ang mamamayang Pilipino kundi isa lang, kailangan siyang mawala sa landas ng pulitika para hindi na siya makatakbo sa 2028. Dahil very dangerous na ang isang tao na katulad ni VP Sara Duterte na nangungontrata ng assassin para magpatsugi at walang pangingimi na magpatsugi ng malalaking tao sa Pilipinas. Walang pakundangan sa kanyang mga pagmumura. Mga kababayan, kahit sino, talagang gugustuhin na hindi na siya makatakbo pa sa 2028 election. Real talk lang tayo dito mga kababayan, walang plastikan, walang personalan, real talk lang tayo dito. Kahit sinong matinong Pilipino talagang mag-aasam na yung si VP Sara Duterte ay hindi na makatakbo pa sa eleksyon kahit after 2028, talagang wag nang patakbuhin sa kahit anong eleksyon dahil ang katulad niya na mukhang may sayad sa utak ay talagang hindi na dapat pang magkaroon ng seat sa gobyerno. Dahil kawawa tayo mga mamamayang Pilipino kapag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng public servant. 'Di ba? Vice Presidente pa lang ganyan na. Vice Presidente pa lang bratinela na, feeling entitled. Hindi mo pwedeng tanungin sa kanyang confidential funds. Gusto bigyan mo lang siya ng pera pero wag mo siyang tatanungin dahil magagalit siya, magmumura siya. Pagkatapos pagbabantaan ang buhay niyo at pagkatapos pagbibintangan kayo. Tingnan niyo, ang dami niyang bintang sa pangulo, kay speaker, kay Elisa, ang dami niyang bintang. Kaso sa lahat ng kanyang mga bintang, ni isa wala siyang naipakitang ebidensya. Katulad na lang ng meron daw nagtatangka sa buhay niya. Oh, anong sabi ng PNP? Wala silang nakita. Negative. Walang nagtatangka sa buhay niya. Anong sabi ng AFP, ng intelligence? Wala. Negative. Walang nagtatangka sa kanyang buhay. Pinatawag siya sa NBI. At isa sa reason kung bakit pinatawag siya sa NBI, para tanungin din siya, sino ang nagbabanta sa'yo? Magbigay ka ngayon ng pangalan, magbigay ka ngayon ng detalye, sino nagbabanta sa'yo para matulungan ka ng NBI. Pinatawag siya. Anong ginawa niya? Hindi siya pumunta. Pangalawang beses, hindi pa rin siya pumunta. So, ibig sabihin, hindi nga siya seryoso sa kanyang sinasabi na may nagbabanta sa buhay niya. Ibig sabihin, hindi nga totoo na may nagbabanta sa buhay niya. Dahil kung talagang may nagbabanta sa buhay niya, aba, mga kaibigan, maya-maya, nang pumunta sa mall, sa may Jollibee, pumunta sa may Baclaran, nagtusok-tusok ng fishbowl, pumunta doon sa kung saan-saan. Aba, may nagbabanta sa kanyang buhay, pero kung saan-saan mo siya makita, namamasyal, nagpapakita sa mga tao at nanliligaw, pinapakita na simple lang siya. Yan ba ang may banta sa buhay? 'Di ba? Eh kung may banta talaga sa buhay niyan, hindi yan gaganyan. At saka isa pa ha, sino ba ang may history na tsumutsugi ng tao? Ah, wag na nating isama yung tatay niya na may 30,000 EJK. Wag na nating isama ang tatay niya. Sino ang may history na tsumutsugi ng tao? Anong sabi ni Las Cañas? Nung mayor siya ng Davao, ito sabi ni Las Cañas ayon sa kanyang sinumpaan na sworn statement sa ICC. Si VP Sara Duterte nung mayor pa ng Davao ay merong sariling pattern, bagong pattern ng tukhang. Iba nga lang kasi ayaw daw ni VP Sara Duterte ng basta-basta lang ginaganon in public place. Masyado daw makalat. So, anong instructions niya kay Las Cañas? Kidnapin. Pagkatapos, dalhin dun sa Laod Quarry. Pagkatapos, doon mo at doon mo na rin ilibing para magmumukhang missing person. Oh, galing no? Ang galing. Oh. Magmumukha man missing person lang, parang nawawalang tao. Missing lang. Yun pala,
Ay my golly, naalala ko tuloy yung mga nawawalang sabongero sa panahon ng tatay niya. 'Di ba sa panahon ng tatay niya mga nawawalang sabongero? Oh, pagkatapos mga kaibigan, oh, anong sabi ng PNP? No trace of life. Walang trace ng buhay. Mukhang wala na daw sa bungero na buhay. Lahat ng mga nawawalang sa bungero ay mukhang wala na talaga, hindi na talaga makikita. Panahon ng tatay niya, ang daming nawawalang sa bungero. Tapos wala na daw trace ng buhay, ang sabi ng PNP. Panahon yan ng tatay niya. Hmm, 'di ba? Yan mga kaibigan, no? Ah, Sabi naman ni Joseph Berdin, malamang yung mga panay ang depensa kay Vice Sara, baka nabahaginan ang mga yun. Malamang, malamang po talaga, no, nabahaginan yang mga yan. Tama ka diyan, malamang na nabahaginan. Kung hindi man nabahaginan, ay malamang napangakuan, no, na, "Uy, boto ka ng ganito, boto ka ng, ganito, dismiss natin yung ano, yung, impeachment, oo, para ano, pagdating ng ano, ng, 20th Congress, ikaw pa rin yung presidente ng Senado." Hmm, malamang, hmm, 'di ba? Ah, Sabi ni Enrique Lugar, bakit si Duterte, hindi mahal ng Pilipino? Ano? Bakit si Duterte angry, hindi mahal ng Filipino? Bakit si Duterte angry, hindi mahal ng Pilipino? Hindi ko masyadong ma-gets, 'no. Palagay ko may mali sa kanyang pagta-type, 'no. Okey. Enrique Lugar. Sabi naman ni Ryan Hipolan, pero salamat sa inyo kasi lalo lang sumisikat ang BP 'pag yan naging pangulo sa 2028, iyak kayo. Yun nga, 'no? Ah, Palaging ganyan ang sinasabi. May sinasabi pa nga ng mga DDS, "'Pag naging pangulo 'yan, magtago ka na. 'Pag naging pangulo 'yan, lulutang ka sa ano." Oh. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ah, ina-admit niyo, aminado kayo na masamang tao talaga ang inyong vice presidente, 'no? Kasi ganyan yung mga sinasabi ng mga DDS, eh. Lagot ka kapag naging, presidente 'yan sa 2028. Magtago ka na, lulutang ka, lagot ka, oh. So, aminado kayo mga kaibigan na ang inyong vice presidente ay isang masamang tao. Aminado kayo na ang vice presidente niyo ay tsumutsugi ng buhay ng tao, 'di ba? Yun lang yun, eh, kasi, nagbabanta kayo, eh, na, "Oh, lagot kayo, magtago na." Oh, 'di ba? Eh, samantalang yung pangulo namin, kita niyo naman, naging pangulo ng Pilipinas yun. Oh, ilang dekada binalahura ang Marcos family ng mga dilawan, pero hindi hindi man lang naghiganti ang ating pangulo. Bagkus ay, maganda maganda ang kanyang treatment sa mga dilaw, 'di ba? Sa mga pink. Eh, kayo rin naman mga DDS, maganda naman ang treatment ng pangulo sa inyo, eh. Kita niyo nga, binalahura niyo na pero, dinideliveran pa kayo sa Davao ng ₱20 na bigas. Tapos pinagawan pa kayo ng housing. Hmm, may housing ang ating pangulo sa Davao City. Oh, so mahal na mahal kayo ng ating pangulo kahit na binabalahura ninyo ang ating pangulo, kahit na binaboy niyo ang pangulo namin.
PBBM pero mahal na mahal kayo ng aming Pangulo. At wala siyang halong paghihiganti sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Walang halong paghihiganti. 'Di ba? Yun yun. Na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. Yan. So ano sabi dito mga kaibigan? Makilahok, no? Ulitin natin. Ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. 'Di ba? So makilahok ang taong bayan, magbantay ang taong bayan kung ano na ang nangyayari sa proseso ng impeachment. Magbantay tayo, tingnan natin kung dinidribble-dribble ba ng mga ano yan, ng mga senador yan, kung anong ginagawa ng mga senador, tingnan nating maigi kung anong ginagawa nila, 'di ba? So, yan po mga kaibigan, magbantay tayo dahil itong mga senador na 'to ay nababayaran sila ng salapi, no? At para sa kanilang mga political career, yan sila po mga kaibigan ay nababayaran at kung hindi man salapi ang ibayad sa kanila ay yung ano, yung endorsement, no? Sa mga lugar na kung saan ay malalakas yung mga Duterte na yan, no? So, yan po mga kaibigan. Kaya bantayan po natin, tayong mga taong bayan ay maging vigilant at dapat tayong makilahok, makisali sa impeachment na ito. No? Magbantay po tayo at tingnan po natin kung anong ginagawa ng mga senador na ito. Yan, di ba? Yan. Okay? Ay nako, meron na namang engot dito. May bugok na naman, no? May bugok. Si Renaldo Matias na isang bugok na DDS yata ito, no? Ang sabi niya, saan din napunta yung pinagbentahan ng gold? Sinagot na yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung pinagbenta ng 29 tons of gold. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nandun lang din sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero yung kay Duterte, yung pagbenta niya ng 49 tons of gold ay walang sagot kung saan napunta. Oh, 'di ba? Si Duterte po, the Duterte administration, sila po ay nagbenta ng 49 tons of gold. Pero wala pong pasabi sa sambayan ng Pilipino. Samantalang, ang Marcos administration ay very transparent na isiniwalat ang pagbebenta ng BSP ng 29 tons of gold. At anong sabi ng BSP? Nandyan lang yung pinagbentahan. Bakit nagbenta ang BSP? Dahil ito daw yung tama, no, na panahon para magbenta dahil mataas ang kumbaga mataas ang value ng gold. At ang sabi ng BSP, ito ay regular na gawain ng BSP na kapag mataas ang bentahan ng gold ay nagbebenta daw talaga ang BSP. Make sense? Kasi hindi naman magbebenta ang BSP ng gold kapag mababa ang palitan or mababa ang bili sa gold. Hindi naman hindi sila magbebenta ng ganun. Kapag nakita nila, ay mataas ang ano ngayon, mataas ang bintahan ng gold, doon sila nagbebenta ng gold. At dahil sa ginawa nila na yan, eto ay lumakas pa. Lumakas pa mga kaibigan na tumaas pa ang ating GRI. Diba? So, isa po yan sa naging dahilan mga kaibigan kung bakit ang ating ekonomiya ay lumakas. No? Kaya Reynaldo Matias,
research paminsan-minsan, huwag masyadong magpapaniwala sa mga fake news peddler na mga DDS, no? Kasi kapag mga DDS lang ang paniniwalaan mo, nabobobo kasi kayo. Nagiging bobo kayo, natutulad kayo sa mga DDS na bobo, 'di ba? Yun lang 'yon. Ano sabi nito? Ang sabi ni Chito de Costa, sabi niya, galit lang kayo kay Sara. Halata kayo. Wala na kayong natupag. Kundi mga Duterte. Takot lang kayo. Baka maging presidente si Sara. Tanungin niyo si Bongbong kung saan niya ginamit ang confidential fund. My God, mali pa. Fund. Confidential fund. Baka naman, F-U-N-D-S, funds. Ay, naku, ano yan, fund? Ano yan? Yung panlagay sa mukha? Yan, no? Mali pa ha. Yan. So, sabi niya, galit lang kayo kay Sara. Hello, hello. Balikan nga natin, i-rewind natin. Ah, Si PBBM, si PBBM, pinagkakatiwalaan niya si Sara Duterte. Pag-alis niya, no? Papuntang, saan nga ba yung punta niya sa, yung punta niya sa Brunei Darussalam. Pinagkatiwalaan niya si Sara. Si Sara, ang kanyang iniwan as caretaker ng ating bansang Pilipinas. Tapos, pagtalikod ni PBBM, anong ginawa ni Sara? Pumunta sa rally. Sa Maisog Rally. Na kung saan, pinapabagsak ang Pangulo. Plastic, di ba? Pinagkakatiwalaan siya ng Pangulo. Pagkatapos, pagtalikod ng Pangulo, pumunta sa rally. Tapos anong sabi niya doon? Ako'y natutuwa dahil mayroong mga ganitong pagkilos na nasasabi natin dito, yung ating mga saloobin, mga ganyan-ganyan. Tapos sabi pa niya, yung ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy ay isang panggigipit, ganito, ganyan-ganyan. Habang merong nagmumura sa kanyang likod at gustong sampalin si F. Elisa ng kaliwat kanan. Grabe, no? Napaka-traidor ng Vice Presidente. At anong yung sinabi ni Peebles Talakera na isang DDS na namulat ang mata at naging PBBM supporter na? Anong sabi ni Peebles Talakera? Noon pa daw, kasagsagan ng Maisog Rally, si VP Sara Duterte daw ang nagpo-provide ng mga tarpaulin, BBM resign. Kita nyo, di ba? Napaka-traidor. Yung Pangulo ay talagang all out sa kanya, ngiti-ngiti, talagang maganda ang treatment sa kanya. Pagkatapos siya, nagpo-provide ng mga tarpaulin, BBM resign. Nagpe-finance ng mga rally para patalsikin ang ating Pangulo. Napaka-traidor. Di ba? Traidor. Grabe. Traidor. Kaya mga kaibigan, no, kung titingnan natin, bakit nagkaganyan si VP Sara Duterte? It's all about confidential funds, money, pera. Dahil sa pera. Kaya nagkaganyan ang mga Duterte dahil sa greed, sa pera, sa kapangyarihan. Biruin niyo mga kaibigan, naalala ko to eh. Pag-upo pa lang ng pag-upo ni PBBM, 1, 2, 3 buwan pa lang, ano nang sinasabi ng mga DDS, pati mga influencer nila, pati mga vloggers nila. Ang sinasabi nila, ay, malapit nang umupo si Sara. Si Sara na daw magiging presidente. Meron pa silang plan A, may plan B, may plan C. Uupo na daw si Sara. May sasabihin pa ng ibang DDS, ay, iiyak kayo sa June, iba na ang presidente. Ganyan-ganyan sila eh. No? Ang talagang
inaano talaga nila, ini-instill nila sa utak ng mga tao na si PBBM hindi makakatapos ng 1 taon. Na hindi pa daw si PBBM makakakalahating taon ay mapapalitan na daw ni Sara Duterte. Yan po ang ini-instill nila sa utak ng mga Pilipino. Pero sa awa ng Diyos, si PBBM ay presidente pa rin natin ngayon. Hindi pa rin siya napalitan. Dahil nakita naman ng Panginoon na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay merong marubdob at talagang determinasyon para ang Pilipinas ay dalhin tayo sa isang bagong Pilipinas na hindi puro korupsyon, na hindi puro pagpatay ng tao, na hindi puro na lang pagpapatumba, na hindi puro na lang pagnanakaw. Ang gusto ng ating Pangulo ay dalhin ang ating Pilipinas para talagang sumulong tayo sa bagong Pilipinas. Yan ang katotohanan. Diba? Wow, perfect explanation, Ma'am Admin Rich. Salamat po. Marami pong salamat. No? Okay, so tuloy natin. Ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel, and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. So, yan po mga kaibigan. Ang problema kasi sa mga DDS na bulag ang inyong mga mata. Ang problema kasi sa inyo, no, bulag kayo, hindi kayo nagre-research, ang pinapaniwalaan nyo lang si Maharlika, ang pinapaniwalaan nyo lang yung inyong mga idolo na mga mapanirang puri. Eh, just lately, anong sabi ni Sara Duterte? Bagsak daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Ay, anong nangyari? Hindi, pinakitaan siya. No? Pinakitaan siya, mga kaibigan, na ang ekonomiya ng Pilipinas ay namamayagpag. Pangalawa tayo dito sa ating rehiyon. Pangalawa tayo sa mga kapitbahay natin dito na mga bansa. Diba? So, hindi po bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, kundi tayo po ay namamayagpag. Pero ano ang fake news ni Sara? Bagsak daw ang ekonomiya ng ating bansa. Kita mo nga kaibigan, no? Talagang fake news peddler ang bruha, no? So, dali, tingnan natin yung ano Okay, mga links dito. Yan. Okay, ito mga link, no? Links. Tingnan natin. Okay. Ito, GMA News. PH Investments Efforts generated 2.3 trillion so far under Marcos administration. Nagawa ba ito ni Duterte? Hindi. Hindi nagawa ni Duterte yan. No? Hindi siya nakakuha ng ganyan. Even, mga kaibigan, no, the worst economy, mga kaibigan, ay ang Pilipinas sa panahon ng 2019, the worst economy, mga kaibigan, isa sa mga worst economy dito sa Asia, ang Pilipinas. At ang sinasabi nila, hindi daw pwedeng sabihin na pandemic dahil bakit naman daw ang Vietnam namamayagpag sa panahon ng pandemic? 'Di ba?